Okay mga kaibigan na yun, no? Pag-usapan natin ang mga karanasan ng mga bulakbol sa paaralan. Kagaya ko. Nung bata pa man siya mga kaibigan na yun, ay mahilig na siya mag-cutting classes. Itago natin siya mga kaibigan sa pangalang Ban. Siguro naman mga kaibigan na yun, naranasan nyo kahit isang beses sa buhay nyo na mag-cutting classes. Kahit isang beses lang. Kasi ako maraming beses ko naranasan eh. Proud pa ayok. Bakit kikwento ito mga kaibigan? Trip lang. Gusto ko lang balikan mga kaibigan yung mga panahong akit pa ako ng bakod sa likod na CR ng eskwelahan namin para lang makapag-cutting classes. Lupit. Hindi ko rin maintindihan ng mga kaibigan kung bakit napakatamad ko mag-aral ng bata pa ako. Na mas pipiliin ko pang pumunta sa computer shop at mag-cutting kaysa mag-aral. Kaya sa mga mahilig mag-cutting dyan, shoutout sa inyong lahat. Alam kong hindi ako lagisang siraulo dito. Okay mga kaibigan simulan natin sa pinagbababal na baswit. Alam niyo mga kaibigan, yung isang sit-sit niya lang sa sa kaibigan niyo. Yung ganun. At isang malupit ang eye contact mga kaibigan sa mga sa mga tropa niyo dun. Alam na agad yung go signal kung saan kayo pupunta. Pagkatapos mga kaibigan ng go signal na yun magkikita-kita kayo mismo sa kanto ng komputeran. Kasi dito po mga kaibigan kanto lang po yung layo ng komputeran. Ito po mga kaibigan yung kasagsagan pa ng computer shop. Na kung saan nauuso yung Dota, LOL, Crossfire, Crib, tsaka po Y8. Sa mga nakukuris din mga kaibigan sa kung anong meron sa komputeran, bakit mas pipiliin pa namin mag-cutting kaysa pumasok? Ang sagot lang po dyan wala lang. Masaya Hindi naman masama mga kaibigan na mag-computer at magsaya. Ang masama po yung mag-cutting. Yung ginagawa ko. Siraulo talaga. Kaya po mga kaibigan maraming na-addict sa computer nung araw Kasi po dun nyo po mararamdaman maging masaya. Yung tamang laro ka lang, yung wala kang iniisip na kahit anong problema. Naalala ko pa nun mga kaibigan 7:30 pasok sa eskwelahan. Tapos bandang alas 8 nasa computer na ako. Tapos mga kaibigan ang hindi ko alam nung araw na yon na sinusundan pala ako ni mama. Hindi pa man din ako mga kaibigan nakakaupo sa upuan ng komputeran pagpasok ko po dun sa may pintuan nandakma ako bigla ni mama. Tapos pinatilihan akong pataas pag Kung naranasan niyo po yun mga kaibigan pero sure ako na marami nakaranas po nito. Kung gaano kasakit yung mapatilyahan. Kasi sa sobrang sakit mapatilyahan, para pong hinuhugot yung utak niya pagka inangat ng ganun. Kaya po sa mga nakakapanood dyan na mahiling mag-cutting sana po hindi niyo po maranasan yung mapatilyahan. Kasi sakit. Kaya hindi ko rin maintindihan mga kaibigan kung paano ako nakapasa nung nag-aaral ako ng elementary. Kasi po mula grade 1 hanggang grade 6. Puro bagsak ako. Tapos yung pinakamataas ko na grade nun, 76. Sayang, wala yung card ko, hindi ko mapapakita sa inyo Kaya ako mga kaibigan, sa tuwing uuwi ako ng bahay dala ang aking card. Alam niyo ba mga kaibigan kung anong bungad sa akin ni mama nun? Aba ang galing ng anak ko Puro pala ko na naman yung grades Tamad-tamad kasi mag-aral Tapos babalik tayo mga kaibigan, so pinatilihan ako ni mama nun sa may computer shop kung nahuli. Nung pag-uwi ko nun, pinasbaran ako ng walis tambo. Alam niyo yung pinakadulo ng walis tambo? Ayan. Nabutol sa akin yun. Alam niyo yun mga kaibigan, yung sa sobrang sakit may aftershock ang kasama. Yung mapapakamot ka, yung makati na masakit. Ayun yung pakiramdam. Alam ko mga kaibigan na marami nakaka-experience na ito. Yung mga mahiling mag-cutting. Hindi ako nag-iisa. Marami tayo, alam ko yan. Lahat ng mga pasaway. Ako ang buhay na patunay sa lahat ng mga nangyayaring yan. Tapos naalala ko lang mga kaibigan nasa sobrang tamad kong pumasok nun. Alam ko hindi lang ako gumawa. Ito ng pinagbabawal na technique na to. Yung magsasakit-sakitan ka. Tapos may pasakit-sakit ka pa kunyari ng ngipin. May pa-aray-aray ka pang ganun para hindi ka makapasok. Forbidden Jutsu! Tapos may isa pa mga kaibigan na pinagbabawal na technique. Para hindi ka lang makapasok. Ang idadahilan mo naman sa mga magulang mo. May meeting kayo mga teacher mo. Walang pasok. Dahil sa katamaran ko mga kaibigan talaga sa pumasok ang dinahilan ko noon kay mama para lang hindi ako mismo makapasok. May nakawalang sawa sa room namin at hindi pa nahuli.
Sino tao maniniwala dyan? Alam niyo ba mga kaibigan na naging sagot sa akin ni mama? Lubayan mo ako dyan ba sa mga dahilan mo at bakas parang ito. Ayun, pumasok din ako. Palpak ang plano. Sino ba kasing maniniwala sa ganung dahilan? Bonak. Gagawa ka na ng dahilan sablay pa. At hindi mabubuo mga kaibigan ng kabataan nyo kung hindi nasabi ng magulang mo sa'yo to. Ito sasabihin sa'yo ng mama mo. Ganitong ganito yung ganitong ganito. Kasama mo na naman yung mga barkada mo. Wala naman magandang dulot sa buhay mo yan. Ano gagawin niyo? Magkakating na naman kayo. Tigil-tigilan mo magsasasama dyan. Ayun mga kaibigan, ganun na ganun. So, ang hindi alam ni mama, ako yung leader nila. Sa akin nagsimula lahat ng kalokohan. Pero mga kaibigan na yun, isa lang ang matitiyak at isa lang ang sigurado. Yan yung kay mama pag napanood nito. Mabibista niya lahat ng kalokohan ginawa ko. Pero yun na nga mga kaibigan na yun, hindi naman sa tamad ako mag-aral. Pero parang ganun na. Yung pagigising ka mga kaibigan sa umaga, yung pagpapasok ka, yung parang labag pa sa loob, yung parang mabigat pa sa damdamin. Kasi naman, yung libro namin kay kakapal. Tapos 10 libro pa yung dala ko, tapos ganyan kakakapal mas mabigat pa sa akin. Nasaan yung rin ba yung mga kaibigan yung bibigyan kayo ng 10 libro? Na pag pinagsama-sama mo yung mas mabigat pa sa'yo. Kapag ka naglalakad ka mga kaibigan sa umaga, hulas ka na sa pawis dahil sa bigat ng librong dala-dala mo. Daig mo pa 1 linggong nag-gym. Pero mga kaibigan na yun, wala akong problema kung gaano mga kapal yung mga librong dala-dala ko nun. Kasi nandun yung mga kailangan nating malaman, matutunan nung tayo mga bata pa. Sadyang may pagkatamad lang talaga ako mga kaibigan mag-aral niya. Kaya sa sobrang pagkatamad ko nun mga kaibigan, hindi na ako dumiretso sa eskwela. Diretso komputeran na agad ako. Diba? Hindi pa ako napagod. Pero yun ang mga kaibigan na yun. Masarap lang talagang balik-balikan lalo na sa mga isipan natin na naranasan natin yung ganung buhay. Yung tamang cutting lang. Kahit masakit sa foot pag na-follow. Pero syempre mga kaibigan na yun, tumatanda na tayo at lumalawak na rin yung mundo natin. Nagkaka-responsibilidad na rin tayo. Sadyang mababalikan na lang natin yung mga nakaraan sa alaala natin. Kung gaano kasarap mag-cutting. At ngayon ko lang napagtanto mga kaibigan na yun, masakit pala talaga ako sa ulo bata pa lang. Pero wala na tayong magagawa mga kaibigan doon kasi mga bata pa tayo nun at malilikot pa ang mga utak talaga natin. Kasi nga mga kaibigan na yun, nag-i-explore pa yung utak natin ng mga bata pa tayo. Na kung anong gustong gawin natin mga kaibigan, ay gagawin natin. Dahil alam natin nandun yung kasayahan natin at dun tayo sasaya. Ayun lang mga kaibigan at hanggang sa muli. Bye-bye! Wapak!